30 milyong tao. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa rehiyon na may poverty incidence rate na 25.2%. Ang pinagmumulan ng kita ay agrikultura, kung saan 70% ng populasyon. Noong 2022, tinatayang $39 billion ang GDP ng bansa at may per capita income na $1,293. Maraming mga kadahilanan ng mga kahirapan sa Nepal. Isa sa mga pangunahin ay ang kakulangan sa infrastruktura at akses sa mga pangunahing serbisyo, kalusugan at sanitation. Dagdag pa ang political instability, conflict at natural disasters na mas nagpahirap sa ekonomiya ng bansa. Myanmar. Ang Myanmar na kilala rin bilang Burma ay isang bansa sa Timog Silangang Asya na nakatuon sa agrikultura, likas na yaman at pamumuhunan mula sa ibang bansa. Ito'y tinuturing na isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Asya, kung saan mayroong poverty incidence rate na 40%, na 4 na 10 tao ay lubhang mahirap. Noong 2022, ang GDP per capita ng bansa ay $1,105. Ang kahirapan sa Myanmar ay bunsod ng kakulangan ng akses sa basic services tulad ng edukasyon, kalusugan at housing, unemployment at mataas na antas ng korupsyon. Dagdag pa sa mga suliranin nito ang digmaan at politikal na issue. 4. Tajikistan. Ang Tajikistan ay isang maliit na landlocked na bansa sa gitnang Asya. Ang ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa pang-agrikultura at pagmimina, kung saan ang mga pangunahing produkto nito ay ang cotton at aluminum. Noong 2021, nasa 29.7% ang nasa extreme poverty. Mga dahilan ng kahirapan ay ang politikal na kaguluhan, kabilang na ang giyera sa loob ng bansa noong dekada 90. Dahil sa mga ganitong kaganapan ay pagpapalabo ng infrastruktura at institusyon na nagdudulot ng paghihirap sa mga negosyo. Sa edukasyon at kalusugan na nagdudulot ng kawalan ng oportunidad na mapaunlad ang kanilang buhay. 3. Yemen. Ang Yemen ay matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi. Tinatayang nasa 55% ang nabubuhay sa matinding kahirapan. Noong 2022, ang GDP per capita ay $801. Ang tinuturing na kamunahing dahilan ng kahirapan sa Yemen. Dahil dito ay maraming tao ang na-displace, nawalan ng ekonomikong aktibidad at pagkasira ng mga infrastruktura tulad ng ospital at paaralan. Ito ang nagdulot ng malawakang kagutuman, kakulangan sa tubig at pagkalat ng mga sakit tulad ng kolera. Dagdag pa rito ang limitadong likas na yaman ng bansa. Sunrocks niya na red. 2. North Korea. Ang North Korea ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Asya. Ang bansa ay nasa ilalim ng komunistang pamamahala na may pinakamalupit at nakakulong na rehimeng pang-estado. Ang antas ng kahirapan sa North Korea ay mahirap masukat dahil sa limitadong datos. Gayunpaman ay tinatayang halos 60% ng populasyon ang nasa extreme poverty. Ang GDP ng bansa ay $16 billion noong 2019 at GDP per capita na $640. Ang ekonomiya ng North Korea ay highly centralized at kontrolado ng gobyerno. Dagdag pa rito ang bansa ay nakakaranas ng mga international sanctions dahil sa kanilang nuclear program. Madalas din ang mga baha at tagtuyot na may malaking epekto sa sektor ng agrikultura, kaya't nagre-resulta ng kakulangan sa pagkain at malnutrisyon. 1. Afghanistan. Ang Afghanistan ay isa pang landlocked na bansa na matatagpuan sa Timog Asya. Ito ang pinakamahirap na bansa sa rehiyon na may poverty incidence rate na higit sa 97%. Ibig sabihin, halos lahat ng Afghan ay nasa extreme poverty. Ang kaguluhan, political instability at patuloy na pagkakas ang tinutuloy. Ang per capita GDP ng bansa ay sa pinakamababa sa mundo na nasa $490.
Halos 80% ng populasyon ay nasa sektor ng agrikultura, ngunit lubhang naapektuhan ito ng tagtuyot, baha at patuloy na konflik na nagtutulot ng kakulangan sa pagkain at kahirapan. Bukod dito, hindi sapat ang infrastruktura sa bansa. Isama pa ang hindi maayos na kuryente, transportasyon at komunikasyon na nakakaapekto sa mga negosyo, edukasyon at pangkalusugan. Guys, magandang araw. So ngayon magkakarga na tayo ng gasolina. Full tank na natin. Kasi bagay tayo bukas papuntang Bicol. Magkakarga na tayo ngayon para bukas diretso na kasi madaling araw tayo alis. So nag-full tank na tayo ngayon. So per liter ng gasolina ay 61.05. So tingnan natin kung ilang litro yung makakarga natin. Yan, so empty talaga siya. So compute natin yung fuel consumption kung ilan. Kakarga ulit tayo, mag-full tank tayo ulit. Tapos i-divide natin sa kilometer na tinakbo natin. So nilagay na natin sa 0-0 para ma-compute natin kung ilan yung fuel consumption natin. So masusubukan natin ngayon sa mga nag-aabang na biyahe papuntang Bicol. So abangan nyo itong ating video. So ayan, full tank na tayo ngayon. 30 liters. So ayan yung nakarga natin sa ay 37 liters. So ngayon, pagpunta na tayo ng Bicol. Samahan niyo ulit kami. Ating fuel consumption. So nandito na kami sa palabas na sa aming bahay. So update ulit tayo mamaya. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga karga natin. So syempre hindi natin ina-overload lalo na pagka may mga dadaanan tayo mga akyatan. Mamaya dadaan tayo ng bituang manok. Masusubukan natin yung akyatan doon. Tapos sa mga nagsasabi na hindi daw pwedeng pang long drive ang ating sakyan. So ngayon susubukan natin. Papakita natin sa inyo kung kakayanin ang long drive. Okay? So tuloy-tuloy ito. Wala itong hintuan. So ayun nga guys, naman tayo dito sa kapatid ko. Kasama natin yung dalawang anak niya. Si Sel. Tsaka Pogi. So ayan, so medyo madilim pa dito. Alis na tayo. So yan ang mga pangarga natin, mga baglang naman. Tapos doon, tapos din sa gitna. Tapos si unahan. So bali, ito lahat. Tapos yung mga bagahe. So okay, so alis na tayo. Let's go! So guys, time check tayo, 4:34 AM. Sana makarating din tayo ng alas 4 ng hapon o alas 5. Daan-daan lang yung takbo natin, kahit masis lang, okay lang. Basta makarating tayo ng maayos. So dito na tayo dadaan, kakaliwa na tayo. So palabas ko ng Aguinaldo. So dadaan tayo ng Calax. Yun yung shortcut na expressway pagdating sa biyahe. So sabi nila 15 to 30 minutes. Nasa Tagaytay ka na, pagduga dumaan. So tayo, dali tayo dadaan, papunta sa ang labas natin yan sa parting, sa parting Laguna. So check natin kung ilang minuto bago tayo makarating doon. So guys, hindi na tayo dadaan sa Calax kasi chinek namin. Parang may timing out na yung hanggang 8 o'clock ng gabi.
Yan, bali, sasakay na to sa truck. Medyo kinakausap ko yung ginagawa. Dahil nakatapos lang pala ito yung clearing, ngayon lang din. Kasi nagbabalikan na naman sila. Medyo tinulungan sila mga pinalilipat na lang doon sa doon ng mga magaling mga kuntong yan na naman niya. Ang sakit sa mata kung titignan nyo, nakaputong-putong pa. Pinabalik sa kanila yan, ha? Ilalagay din sa bahay nila.
Kaya lalo pa kasi bubukis kayo lahat yan. Mga stock pa siya ng ano doon. No? French fries. Ayan, so yan, mga sinasakay na sa truck. Yan, bali, sasakay na to sa truck kasi yung isa naman french fries, sasakay rin sa truck. Ito naman tayo, tinatanggal naman yung mga naka-stock dito sa taas, eh, no? Mga wiring, mga nakasampay pa. Diba? Yan, isa rin yan sa, sa pinagbabawal dito. Paglalagay ng sampay-sampay sa bangketa. Ayan. Sinakop pa rin nila yung bangketa rito, eh, oh. Yan, basket na yan. Tagalin mo. Yung sa kabila, ganun din, oh. Ay, yung sa kabila, ganun din, oh. Ito na, kukumpiskahin na rin, sasakay ito sa truck. Yan. Kasi kanina, nung nag-start yung clearing operation natin dun sa Midulo, na ano na sila dito, pinagsabihan na sila dito, kaso bumalik. Itong pagbalik natin ng pangalawa, hindi na pwede. Ay ma'am, hindi na pwede. So, kailangan na talagang kumpiskahin.